Brothers and sisters, sa buhay Kristiyano ay napakaraming mga pagsubok, maliit man o malaking pagsubok. Isa na lamang ito sa ating galit sa isang kapwa natin, kapitbahay man o katrabaho, kapanalig, brothers and sisters. But mas often, sa ating mga magkakapitbahay, hindi rin tayo nagkakasundo. May mga bagay na napakaliit na humahantong pa sa pagpunta sa mga barangay captain. Para bang wala na tayong sariling pag-uusap, sariling pag-uugali o pamamaraan bilang isang individual na Kristiyano kung tayo may kagalit o may kaaway. Minsan nga, kahit napakaliit na bagay, sampayan, o kaya nagsunog ng plastic, kapitbahay, o kaya yung sanga ng punong kahoy na pumunta sa iyong bakuran, nagdadabog ka na. Sumusunog na sa iyong buong maghapon. Hindi ka na maayos kausap. Brothers and sisters, ano bang sabi ng Panginoon kapag ganito ang ating mga experience, ang ating kinakaharap na problema? Ang sabi niya sa Matthew chapter 18, verse 15 to 17, kung ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, una, kausapin mo siya. Kayo lang dalawa. Ngunit, kung siya ay sumunod at nakinig sa'yo, wala nang away, you have gained him. May panumbalik ang inyong pagiging magkaibigan. Ngunit kung hindi, sabi niya, kumuha ka ng 2 o 3 na siya lang mag-witness sa inyong pag-uusap, sa inyong bawat salita na inyong bibitawan. Sila'y mamamagitan. Ngunit kung hindi, pwede mo itong idulog sa inyong kongregasyon, sa inyong church, sa inyong parokya, sa inyong pari, sa inyong pastor. Sa pang-apat, brothers and sisters, kung hindi, ituring mo na lang silang gaya ng mga hintil. Gaya ng pagturing ng Panginoong Hesus sa mga hintil, sa mga pagano, sa mga tax collector. Yan ang pamamaraan. Punta tayo sa pang-apat. Ano ba ang ginawa ni Jesus sa mga pagano, sa mga hintil at tax collector na hindi sumasang-ayon sa kanyang mga salita noong panahon na narito siya sa lupa? Hindi ba? Hindi niya ito tinakwil. Bagkus nakihalubilo siya, brothers and sisters. Nagalit nga sa kanyang mga Pariseyo pagkat nakikain siya sa isang tax collector na makasalanan. Brothers and sisters, he tried to gain the hearts of those people who were against him. Si Levi nga, na dating tax collector, ay siya na ngayon, si Mateo. Sumusulat na siya ng mga salita ng Diyos. Brothers and sisters, mahirap man gawin, subalit ito ang tinakda ng Diyos na gawin natin. In the first place, we try to reconcile ourselves by following the words of God, the way of the Lord, in settling problems, disputes, in removing our anger in our hearts. Brothers and sisters, ang sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 14-15, kung pinapatawad ninyo ang iba, papatawarin ka rin ng Diyos ng Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ka rin papatawarin ng Diyos ng nasa langit. Di ba, brothers and sisters? Napakaganda. Because forgiveness is the act of sacrifice. It is the greatest act of love. Ano pa't mahal mo na ang mga dating nagmamahal sa iyo? Ngunit kung mamahalin mo ang mga taong kinasusuklaman at kinagagalit ka, wow, you are doing the acts of God, the Lord. How noble, how holy is that, brothers and sisters. Hindi ba? Sa bandang huli, ang sabi niya, sabi ni Paul sa mga Colossians chapter 3, verse 23 and 24, at anuman ang iyong ginawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang ginawa nyo na rin sa Panginoong nasa langit. Hindi para sa tao, sapagkat gagantimpalaan kayo ng mula sa Ama nasa langit. Brothers and sisters, we are after
the love and forgiveness of God. He is our refuge. He is our salvation. Ano ba yung pride? Ano ba yung sabihin mo, mag-usap kayo, ayoko yung ganito? Pwede ba ayusin natin? Kung may pagkukulang ako, pwede ba sabihin mo rin? Para sa ganun, brothers and sisters, sa umagang gigising ka, makikita mo ang iyong kapitbahay masaya. You greet each others. You must be grateful and thankful that you see each others. Yes, at the end, the Lord told us to love our neighbor as ourselves. Brothers and sisters, napakaganda, di ba? Hindi yung tuwing umaga, dadaan siya, tataas ang BP mo, marubdob ang dibdib mo, galit ka. Alisin mo ng galit. Alisin mo ng pride. Brothers and sisters, pride is the mother of all sin. Don't harbor the pride. Huwag mong alagaan. Itapon mo yan. It will not help you grow in the Holy Spirit. It will tap you. Brothers and sisters, together let us grow. Our roots should reach the holiness, the Holy Spirit. And let us draw nourishment from the Holy Spirit. Not of that anger, not of envy, not for anything else except from God. Thank you and good afternoon.